Si Azuna ay naging isang tao at sa gayon, iyon ang kanyang parusa sa paglabag sa mga patakaran. Hindi pa nabibigyan ng parusa si Goku. Kaya, dinala siya sa Divine Palace kung saan naninirahan ang lahat ng celestial deities. Kailangan nilang magpasya sa isang angkop na parusa para kay Goku. Sa sandaling iyon si Goku, Nin at ang kanyang anak ay namangha sa napakalaking kapangyarihan na nanggagaling sa lahat ng mga deities. Para silang mga nilalang na hindi maaabot, nakakatakot ang aura sa paligid nila, mas bumigat ang lahat. Ang pangunawa sa oras ay naiiba sa presensya ng lahat ng mga deities. Hindi maintindihan ng mga deities kung bakit may maruming nilalang sa kanilang palasyo. Hindi ba dapat sila ay parusahan? Oo, gaya ng nabanggit ko, itong Saiyan at Azuna ay ganap na lumabag sa mga patakaran. At halos mawasak na nilang dalawa ang buong universe sa kanilang laban, gamit ang Celestial Grace na ipinagkaloob natin sa kanila. Nahihirapan akong magdesisyon sa kapalaran nitong Saiyan na ito. Walang duda na ang kanyang ginawa ay walang kapatawaran, dapat siyang parusahan ng naaayon. Nakikita ko, ang pagpatay sa kanya ay kasuklam-suklam sa aming bahagi, hindi kami kumikilo sa ganoong paraan, ngunit ang pagpatay sa isang taong mahal niya bilang parusa ay wala ring saysay. Sasaktan natin ang isang nilalang na nagmula sa labas, hindi pinapabura ng ating mga batas ang kamatayan sa anumang paraan. Naisip kong patayin siya, na gagawing mas madali ang lahat. Ngunit ano ang sinasabi mo, nakalimutan mo na ba ang panuntunan ng hindi pagpatay, kung gagawin natin iyon, ito ang magiging madaling paraan at hindi niya tayo patatawarin. Teka, anong ibig mong sabihin na hindi niya kayo mapapatawad, hindi ko maintindihan, may iba pa ba, hindi pwede. Tumahimik ka Saiyan, mukhang kailangan mo siyang makilala, siya ang ganap na batas, siya ang magpapasya sa tamang paraan para parusahan ka. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Ngunit ano, sinong pinagsasabi mo? Sa sandaling iyon, tatawag sila sa Supreme Celestial Deity, at siya ay nagalit. Bakit mo ako tinatawag ngayon? Libu-libong taon na ang nakalipas mula noong huling hiniling ang presensya ko. Anong nangyari? Lahat ng celestial deities ay luluhod sa harapan niya at isa sa kanila ang magsasabi, Panginoon, tinawag ka namin nang wala ang aming kaalaman. Sabihin sa amin kung anong parusa ang dapat ipataw sa Saiyan na ito. Nilabag niya ang isa sa pinakadakilang mga patakaran, nakipaglaban siya sa isang taong nagtataglay din ng ating celestial grace. Kung gayon, ito ay simple, kailangan natin siyang patayin. Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi ba ito bawal? Ikaw ang gumawa ng mga patakaran, iyon ang isa sa pinakamahalaga. At tulad ng paggawa ko sa mga ito, maaari kong ipawalang bisa ang mga ito at baguhin ang mga ito, ang kanyang kaparusahan ay kamatayan. Ano ang sinasabi niya? Papatayin ba nila ang aking ama? Leche, hindi ito pwedeng mangyari. Pakiusap huwag mo siyang patayin. Napakahalaga niya. Kaya kong ialay ang buhay ko kapalit ng buhay niya pero, sana wag mong tapusin ang buhay niya. Hindi niya ito deserve. Kung ganon, kung gusto niyang ialay ang kanyang buhay kapalit ng kanyang buhay, hindi namin ito maaaring tanggihan. Hindi niyo gagawin iyon para sa akin, kailangan kong harapin ang ginawa ko, kasalanan ko, binalaan nila ako sa simula pa lang na hindi ko maaaring gamitin ang celestial grace na binigay nila sa akin sa ganoong paraan, karapat dapat akong patayin, hindi ako lalaban, ako mismo ang sanhi nito. Sige kung gayon, ako ang papatay sa'yo, sabihin ang iyong mga huling salita, dahil ito ang huling maririnig ng iyong pamilya mula sa iyo. Wala akong masabi, patayin mo ako sa lalong madaling panahon, pakiusap. Hindi, mangyaring huwag siyang patayin. Sa sandaling iyon, gagawa ang deity ng isang pag-atake na tinatawag na Sun's Fury. Napakalakas ng pag-atake na ito ay isang maliit na bola ng enerhiya na nagtataglay ng isang napakalaking kapangyarihan ng pagwasak. Mawawasak nito ang anumang buhay na nilalang na nabubuhay. Mukhang ito na ang katapusan, paalam. Ilulunsad ng deity ang pag-atake at tatamaan na nito si Goku, ngunit sa sandaling iyon, may magbabago sa direksyon nito. Inilunsad ito sa isang planeta na nawasak kasama ang ilang planeta sa malapit.
Nakita ng sariling mata ni Goku kung ano ang gagawin ng pag-atakeng ito kung tinamaan siya nito, pero, anong nangyari, bakit hindi ako tinamaan ng atakeng iyon? Ngunit ano ang nangyari sa aking pag-atake, bakit ito lumihis? Sigurado ako na inilunsad ko ito ng direkta sa Saiyan, wala akong duda. Congratulations Saiyan, nakapasa ka sa pagsubok, napatawad ka na. Nakikita ko, kung ganon ikaw yun, ang plano mo na huwag na siyang alisin, hindi na dapat ako magtaka, gusto mong subukan kung kapag nahatulan siya ng kamatayan ay magre-rebelde siya, tulad ng ginawa ni Azuna, pero napatunayan mo na iba itong Saiyan. Eksakto, kaya naisip mo ito, isa lang ang ibig sabihin niyan, karapat-dapat siyang taglayin ang Celestial Grace. Nalampasan mo ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat na nagpapatunay ng iyong katapatan sa amin, sana hindi masama ang intensyon ng iyong mga dahilan sa pakikipaglaban, kung ganoon, kailangan kong bawiin ang aking sentensya. Kung gayon, ano ang mangyayari sa akin ngayon, hindi ko maintindihan. Mukhang nakontrol mo ang Celestial Grace, malayo pa ang mararating mo, dapat mong subukang makabisado ito. At kapag nakamit mo iyon, magiging karapat-dapat kang tawaging isang celestial deity, si Azuna, sa kanyang milyon-milyong taon ng pag-iral, ay maaari lamang kontrolin ang 5% ng kanyang celestial grace. Ngunit tila, naisip niya na hindi na niya kailangang pag-aralan pa ito at naniniwala na siya ay hindi magagapi sa kanyang sarili, kung nagawa niyang makabisado at maperpekto ito, halos kagaya namin siya. Ibig mong sabihin, hindi ko pa nakakabisado kahit kaunti sa aking Celestial Grace, kaya, ang sobrang kapangyarihan na nakuha ko ay isang maliit na bahagi lamang sa Celestial Grace, parang simula pa lang. Kaya naman napagdesisyonan kong sanayin ka, kaya, ikaw ay makabisado ang kapangyarihang iyon na halos wala pang nakagawa. Bakit mo ako tutulungan pagkatapos kong sumuway sa isa sa iyong mga tuntunin, iyon ay hindi may isip. Simple lang Sayan, ipinakita mo ang walang hanggang katapatan sa amin, kaya naman napagtanto namin na dapat ka naming turuan, kung magpapatuloy ka sa ganito, maaari kang maging Supreme Heir. Supreme Heir, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maaari kang maging Supreme Celestial Deity, kailangan mong pamahalaan ang mga bata sa multiverse at Grand Celestial Grace sa pagiging tunay na karapat-dapat at handang ibigay ang kanilang mga kaluluwa. Kaya siya ang pinakamakapangyarihang nilalang na nabubuhay. Sa katunayan, may mga nilalang mula sa ibang tunay na buhay na ang kapangyarihan ay hindi pa natin alam, hindi sila kailanman nagpakita ng kanilang sarili. Mayroong 22 tunay na buhay, sa tunay na buhay ay siyam tayo sa bahagi ng pagkakaroon na ito at walang mga nilalang na nakahihigit sa Supreme Deity. Nabanggit niya na mayroong ilang mga tunay na buhay, ngunit ano ito? Kung gugustuhin nila, maaari silang magkatotoo ngunit hindi pa nila nagawa o marahil ay natatakot sila, kung ganon, hindi mahalaga kung hindi sila dumating sa bilyon-bilyong taon, bakit ngayon pa? Kung gayon Sayan, oras na para simulan ang iyong pagsasanay. Kung gusto mong makamit ang kapangyarihang iyon, dapat mong basagin ang mga limitasyon ng iyong isip, higit pa, kung ano ang sa tingin mo ay sapat na, palaging mayroong higit pa. Ang mga deities ay magbabalik kina Nin at Aaron sa kanilang mga universe habang si Goku ay magsasanay sa kabilang banda sa hindi kilalang lugar. Natutuwa akong bumalik ka sir, nakikita kong naging abala ka, milyon-milyong taon na ang nakalipas mula noong huli kitang nakita sa tunay na buhay na ito. Hindi ako bumalik dahil may pumipigil sa akin, kaya hindi na ako bumalik. Natutuwa akong bumalik ka, naniniwala pa rin ang mga nilalang na nakaharap mo na patay ka na, akala nila natalo ka nila. Kasuklam-suklam ang mga kaawa-awang nilalang na iyon, hindi man lang nila ako nagawang labanan hanggang sa dumating ang kanilang hari, at siya ang nagpaluhod sa akin. Ibig sabihin natalo ka niya, ibig sabihin mas malakas siya sa'yo, saka bakit ka nandito? Gusto kong maghiganti sa ginawa niya sa akin, pinahiya niya ako sa harap ng lahat, pinasumpa niya ako na hindi na ako babalik sa tunay na buhay niya. At ang hangal na iyon ay binura ang alaala ng lahat, kaya hindi nila ako maalala o kung ano ang dulot ko sa mga universe habang binabago ang mga alaala ng kanyang mga tagasunod upang maniwala sila na pinatay nila ako. Sa ilang kadahilanan, ang iyong mga alaala ay hindi nabura, marahil, ito ay dahil sa katapatan na mayroon ka sa akin. Pero hindi ko pa rin maintindihan, kung gumawa ka ng deal, bakit bumalik sa tunay na buhay na ito pagkatapos ng maraming taon?
Dahil hindi na ako katulad ng milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ngayon ang kapangyarihan na mayroon ako ay ganap na naiiba, hindi na mauulit ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Ako ang tatalo sa kanya, 6 na tunay na buhay na ang aking pinamunuan at ito na ang ika-7, hindi ako magpapakita ng awa sa bastos na iyon, puputulin ko ang bawat parte ng katawan niya hanggang sa mapatay ko siya. Ngunit hindi mo maintindihan, naging mas makapangyarihan din sila kaysa dati, ang pagkakaiba noon at ngayon ay napakalaki, tandaan din na may mga napakalakas na mandirigma na lumitaw. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang kapangyarihan nila, ipis pa rin sila, ang kapangyarihan na mayroon ako ngayon ay higit na mataas, sa ngayon, wala pang nakakatalo sa akin. Ang gumawa lang ay ang hangal na iyon noon, at iyon ang makakalasap ng kanyang kamatayan. Kaya ito ay perpekto, ang iyong pagbabalik ay ang aking inasam, umalis ka nang walang paliwanag sa akin, kaya naman ako bilang isang babae ay sobrang nabigo na hindi ko alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala ha Kari, sa sandaling lubos kong napangibabawan ang tunay na buhay na ito, hahayaan kitang sumama sa akin sa ibang tunay na buhay. Ikaw ang magiging kanang kamay ko, ang kanang kamay ko noon, pinatay ng Supreme King mula sa tunay na buhay 3, kung ganon, sa tingin ko ay oras na para tanggalin ang mga walang kwentang nilalang na iyon. Samantala bago iyon, si Goku ay sinanay ng mga celestial deities. Nagsasanay siya sa isang alternatibong dimensyon, kung saan dumudurog ang gravity at nakakatakot ang init. Bukod pa rito, may mga demonyong nagpapahirap sa kanilang pinakamatinding pagkabigo at matinding buhawi na may napakalaking puwersa. Kinailangan ni Goku na magsanay sa ilalim ng lahat ng mga problemang ito at higit pa rito, kailangan niyang gawin ito ng mahinahon, kung hindi, hinding-hindi niya magagawang makabisado ang Celestial Grace. Hindi ko kaya, sobrang hirap, pakiramdam ko babagsak ang katawan ko, imposibleng manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon, hinding-hindi ko makakamit ang ganito, paano mo inaasahan na mananatiling kalmado ako sa ganitong lugar? Alam kong mahirap sayan, pero ito lang ang pinagdaanan namin para makuha ang kapangyarihang mayroon kami ngayon. Kailangan mong magawa ito, naniniwala kami sa iyo, karamihan sa mga nilalang na sinusuri namin sa dimensyong ito ay mabilis na namamatay dahil hindi nila ito matiis. Sana ay hindi ka maging isa sa kanila, dahil ito ay magiging isang malaking pagkabigo sa amin, tandaan, ito ay simula pa lamang.